Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dado. Walang eksaktong taon. La Carlota, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nag-aaral sa isang pampublikong kolehiyo si Dado. Payak ang itsura at kung titignan, talagang walang luho sa katawan. Tanging relo lamang ang palamuting makikita. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na mula sa isang marangyang pamilya si Dado. Ngunit pinili ng binata ang simpleng buhay. Dahil mas gusto niyang makisalamuha sa mga simple at totoong tao. Bagay na labis na hinahangaan ng mga magulang. Nag-iisang anak lamang si Dado. Kaya at kung gugustuhin lamang ng binata, makukuha nito kung anuman ang gugustuhin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, pinili ng binatang magsikap sa sariling pamamaraan na hindi umaasa sa pera ng mga magulang. Maniwala man kayo sa hindi, si Dado mismo ang nagpapaaral sa sarili. Nagtatrabaho ito bilang engkargado sa mismong tubuhan ng pamilya. Ang dahilan ng binata, hindi niya pag-aari ang kayamanan ng mga magulang. At kung sakali mang umangat sa buhay, yun ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Makailang beses na itong pinahinto ng ama. Ngunit matigas ang ulo ng binata. Pinipili pa ding magtrabaho kaysa tamasain ang kung anong karangyaan mula sa mga magulang. Isang linggo ng umaga, pinili ng binatang bisitahin ang ama sa mansyon. Palagi niya itong naaabutan sa opisina at nagbabasa ng lumang sulat. Magandang umaga, Papa. Ayan na naman kayo. Yang sulat na naman na yan ang binabasa nyo. Ang hula ko, kabisado mo na ang mga nakasulat dyan eh. Kanino po ba nanggaling yung sulat na yan? Tanong ni Dado habang papasok ng opisina ng ama. Ang sulat na ito ay galing sa kaibigan ng lolo mo. Nakalagay lang dito Tandang Virgilio. Wala namang ibang sinasabi sa sulat na ito kundi hindi akin ang kayamanang ito at hindi rin sa'yo. Kaya pakaingatan mo dahil pagdating ng panahon ipapahiram mo din ito sa susunod sa'yo. Sa hinaba-haba ng panahon, hindi ko pa din alam kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang ito, Diyos Dado. Dado pala. Alam mo, ilang taon na ang nakakalipas pero hindi pa rin ako sanay sa tawagin ka sa palayaw mo. Alam mo anak, nagtataka rin ako kung bakit mas gusto mo pang mangitim ang balat mo at nanlilimahid ka sa pawis sa kakatrabaho. Gayong nandito naman kami ng mama mo. Kaya naming iraos ang pag-aaral mo sa kolehiyo kahit sa ibang bansa mo pa gustong mag-aral. Pagpapaliwanag ng ama, natawagin na lang natin sa pangalang Don Felipe. Mas mabuti pa pong makilala ako ng mga tao bilang Dado, Papa. Alam niyo naman po ang dahilan ko kung bakit ko ginagawa ang bagay na ito eh. Kagaya nga po nung pangaral ni Lolo sa akin nung buhay pa siya. Ang anumang ari-arian ng mga magulang mo, hindi yun sa'yo. Kung gusto mong makaangat sa buhay, kailangan mong magsimula sa pinakababa. Masarap po sa pakiramdam yung tumatanggap ka ng perang pinaghihirapan mo tuwing Sabado. Tugon ni Dado. Ito ang karaniwang usapan ng magama. Sa tuwing dadalaw si Dado upang magdala ng mga prutas mula sa sariling mga tanim.
May sariling lupa ang binata at kung meron man itong tinatanggap sa alok ng mga magulang, yon ay sariling lupaing matitirikan ng maliit na kubo. Maliban sa kanilang mga tapat na tauhan, wala nang nakakaalam ng sikreto ng binata. At dahil sa itsura nito, madalas siyang nagiging tampulan ng pang-aasar at pangungutya mula sa kapwa estudyante. Hindi naman ito pinapansin ng binata. Hinahayaan niya lang ang mga ito dahil ayaw niyang ipantay ang sarili sa mga taong makitid ang utak. Ang mga pang-aping ding ito ang naging dahilan kung bakit tuluyang nagbago ang buhay ni Dado. Isang hapon habang naglalakad pauwi sa kubo, laking gulat niya dahil bigla na lamang hinablot ng isang lalaki ang bag. Napahinto sa paglalakad si Dado at dali-dali itong nilingon. Nakita niya ang kaklaseng tawagin na lang natin sa pangalang Bogart. Bogart, ayan ka na naman eh. Pwede bang lubayan mo na ako? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo eh. Wika ni Dado. Ngunit hindi nagpapigil si Bogart. Sa halip ay binuksan nito ang bag ng binata. Ikinalat sa daan ang mga libro at mahalagang papeles na nakapaloob doon. Hinayaan na lamang ito ni Dado at akmang lalakad na sana palayo. Bigla naman siyang binato ng bolang gawa sa putik. Nilingon ng binata ang pinagmula noon. Nakita ang ilang pang kabataang kasama ni Bogart. Alam ng binatang kung sakaling labanan niya ang mga ito, siguradong magugulpi lamang siya. Kaya pinili na lamang ni Dado na tumakbo. Hinabol pa siya ng mga ito papasok sa masukal na kawayanan. Ngunit kabisado ni Dado ang lugar. Kaya walang kahirap-hirap niyang narating ang dulo. Samantalang naiwan ang pangkat ni Bogart sa loob. Kinabahan si Dado ng mga sandaling yon. Dahil maliban sa matinik ang lugar, pugad din ito ng mga makamandag na ahas. At kung hindi makakalabas ang grupong humahabol sa kanya, malamang patay na ang mga ito. Tanging si Dado lamang ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa kawayanan. Kaya nagpa siya ang binatang balikan ang mga kalalakihan. Ngunit akmang papasok na sana ito nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Huwag mo na silang balikan na. Hindi na din sila magtatagal. Sa dami ng mga dupong sa lugar na yan, paniguradong nangingisay na ang mga yon at bumubula ang bibig. Wika ng lalaki. Nang lingunin ito ni Dado, isang matandang kalbo na may puting balbas ang nakatayo sa likuran. Pasensya na po manong ah. Hindi ko po alam kung buhay pa sila eh. Pero nagbabakasakali po ako. Konsensya ko din po kapag may nangyaring masama sa mga yun eh. Tugon ni Dado. Napangiti naman ang matanda at muling nagsalita. Kakaiba ang kabaitan at prinsipyo mo. Sige bata, ikaw ang bahala. Pero wag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Muling wika ng lalaki. Hindi naman alintana ni Dado ang pananakot ng matanda. Sa halip ay tumuloy ito sa pagpasok sa kawayanan. At nang marating ang pinakagitna ng masukal na gubat, nakita ng binata ang grupo ni Bogart. Ang ilan sa mga ito ay bagsak at nangingisay. Alam ni Dado na ang mga dupong ang may gawa nito. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kinaroroonan ng pangkat. At saktong pagkarating niya, isang napakalaking dupong ang bumulusok pababa mula sa isang puno. Direkta itong tatama kay Bogart. Walang pagdadalawang isip na hinarang ni Dado ang braso sa ahas.
at siya ang nakagat nito. Sa sobrang takot, napatakbo na lamang si Bogart. Naiwang nanghihina si Dado at ang ilan pang kalalakihan. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagbagal ng tibok ng puso at panlalabo ng paningin. Hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa si Dado. Ngunit habang unti-unting nawawalan ng malay, nakarinig siya ng isang tinig. Ay nako, yan tuloy. Tignan mo ang resulta ng kabaitan mo. Buhay mo ang naging kapalit sa pagliligtas mo sa taong gustong umapi sa'yo. Hindi ko maintindihan kung katangahan ba o labis na kabaitan ang gusto mong ipakita. Pero pinahanga mo ko, bata. Kaya magpahinga ka. Pagkagising mo, panibagong katauhan ang mapapasayo. Wika ng lalaking kausap niya kanina. Tawagin na lang natin sa pangalang Mang Agong. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagising na si Dado. Ramdam pa din ng binata ang pamamanhid sa braso. Dahan-dahan itong bumangon. Laking gulat ni Dado nang biglang may nagsalita sa gilid ng higaan. Ano? Masakit ba ang kagat ng dupong? Buti na lang at naagapan pa kita. Kung hindi, malamang iniiyakan ka na ng iyong ama at ina. Masyadong matigas ang ulo mo. Pero pinahanga mo ako dahil walang pagdadalawang isip mong inalay ang buhay mo para sa taong gusto kang patayin. Wika ni Mang Agong. Doon lamang naalala ni Dado ang mga nangyari. Salamat po, Tatang, ha. Pero teka, nasaan po ang grupo ni Bogart? Nakaligtas din po ba sila? Tanong ni Dado. Ikinalulungkot ko pero dalawa lang sa kanila ang nakaligtas. Ang apat ay nasawi doon mismo sa lugar. Alam mo naman kung gaano kalakas ang kamandag na taglay ng mga dupong, hindi ba? Tugon ng matanda. Napailing na lang si Dado nang marinig ang sinabi nito. Sinisisi ng binata ang sarili sa nangyari. Kasalanan ko po ang lahat ng ito eh. Kung hindi lang po sana ako pumasok sa kawayan ng yun, hindi sana namatay yung apat na kalalakihang yun. Wika ni Dado. Napatayo ang matanda at inabutan siya ng maiinom. Sabay sabi, "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dado. Tandaan mo ang lahat ng nagaganap sa buhay natin ay merong dahilan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo bago ka tuluyang mawala ng malay. Matulog ka at pagising mo, ibang katauhan na ang mapapasayo." Tugon ni Mang Agong. Matapos itong sabihin ng matanda, hinablot nito ang benda sa kamay ni Dado. Laking gulat ng binata na wala na ang pamamaga. Maging ang kagat ng ahas ay hindi na din makita. Teka, Tatang, ano po ito? Ano pong nangyari sa akin? Tsaka, kanina ko pa po napapansin ha. Paano niyo po ako nakilala? Tanong ni Dado. Nagtataka ang binata dahil ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Ramdam pa niya ang pamamanhid na dulot ng kagat ng ahas. At ang nagpapagulo pa sa isipan ay kung paano ito nakilala ng matanda. Gayong yun pa lamang ang unang beses na makita ito. Hayaan mong sagutin ko ang iyong mga katanungan, binata. Ikaw ay nabibilang sa angka na pinili ni Tatang Virgilio. Sa natatandaan ko, ang iyong amang si Felipe ang may hawak ng liham na matandang ermitanyo. Tama ba ako?
Wika ni Mang Agong. Nagulat si Dado sa mga narinig. Hindi nito lubusang akalain na kilala ng matandang ama at alam nito ang tungkol sa liham na iniabot sa kanya ng abogado. Tatang, sa totoo lang po, nagsisimula na akong kabahan sa iyo ha. Ermitahan niyo si Tatang Vicente. Tsaka, paano mong nalaman ang lahat ng tungkol sa pamilya ko? Maaari po ba muna kayo magpakilala? Muling tanong ni Dado. Ako nga pala si Agong, kagaya ni Tatang Virgilio. Isa din akong ermitanyo. Kung ano man ang ari-ari ang nasa pangangalaga ng pamilya mo, mula yun sa aking maestro. Ang iyong lolo Rene, isa din sa mag-aaral ni Tatang Virgilio. Naging mahusay na disipulo ang iyong lolo Rene. Ngunit mas nangibabaw sa kanya ang magkaroon ng sariling pamilya at mamuhay ng payapa. Nang mga sandaling yon, hindi alam ng lolo mo ang gagawin. Dahil nagdadalang tao na ang Lola Francia mo, kailangan niya itong panagutan. Pero dahil mahal na mahal ng aming guro si Rene, ipinagkaloob nito ang pinakaiingat-ingatang kayamanan. Isang diamanting kasing laki ng kamao. Kasama nito ang isang liham na nagsasabing, hindi akin ang kayamanang ito at hindi rin sa iyo. Kaya pakaingatan mo. Dahil sa pagdating ng panahon, ipapahiram mo din ito sa susunod sa iyo. Pagsasalaysay ni Tatang Agong. Nanlaki ang mga mata ni Dado dahil yon ang eksaktong kataga na nakapaloob sa sulat ni Tatang Virgilio. Dagdag pa nito, ginamit ng lolo ni Dado ang diamante upang bilhin ang napakalawak na lupain at ginawang hasyenda. Sa pamamaraang yon, nagagawa niyang tumulong sa ibang tao habang sinisikap ang mabuhay sa mundo. Dahil sa kabutihang loob ng lolo ni Dado, lumago ang kanilang kabuhayan. Hanggang sa kinilala ito na nagmamay-ari ng pinakamalaking hasyenda sa buong Negros. Ngayon po, naiintindihan ko na kung bakit laging sinasabi ni lolo nun sa akin na hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dahil dinugtungan na ito ni Tatang Agong. Kayamanan ng iyong mga magulang ay hindi mo pagmamay-ari. Kung gusto mong umangat sa buhay, magsimula ka sa pinakaibaba. Yan ang mga katagang iniwan sa amin ng aming maestro. Wika ni Mang Agong. Manghang-mangha si Dado sa matanda na mga sandaling yun. Halos nakalimutan na nito ang oras. O siya, maayos na ba ang pakiramdam mo? Maaari ka nang umuwi kung gayon dahil halos 1 linggo ka nang nandito sa tahanan ko. Muling wika ni Mang Agong. Nanlaki ang mga mata ni Dado dahil ang buong akala niya, oras pa lang ang nakalilipas matapos mangyari ang insidente. Ayon sa matanda, 6 na araw nang walang malay ang binata. Ang totoo, hindi na din umaasa si Tatang Agong na mabubuhay pa si Dado ng mga oras na yon. Tatang, ano naman po yung ginawa niyo? Muling tanong ni Dado. Hindi ako binata, kundi ang aming guro. Malalaman mo din ang lahat pagdating sa tamang panahon. Pero sa ngayon, umuwi ka na at huwag mong kalimutang tumuloy sa mansyon ng tatay mo. Dalhin mo sa kanya ang lambanog na ito. Sa oras na matikman niya ang lasa nito, malalaman niya kung kanino nang galing ang masarap na alak na yan. Tugon ni Tatang Agong, sabay abot ng bote ng lambanog.
Dali-dali nang umuwi si Dado. Pagkarating sa mansyon ng ama, sinalubong ito ni Don Felipe. Tuwang-tuwa ito nang makita ang binata. Mabuti naman at nakauwi ka na. Nag-aalala ako sa iyo dahil ang sabi sa akin ng isa sa mga engkargado natin, hindi ka umuuwi sa kubo mo ng ilang araw. Saan ka ba nanggaling, anak? Bungad ni Don Felipe. Mahabang kwento, papa eh. Pero sa palagay ko, masasagot nito ang lahat ng tanong mo. Tugon ng binata. Sabay abot ng bitbit na bote ng lambanog. Nanlaki ang mga mata ni Don Felipe nang makita ito. Ito ang lambanog ni Tatang Agong. Saan mo ito nakuha, anak? Huwag mong sabihing nagkita na kayo ng matandang ermitanyo. Tanong ni Don Felipe. Nakangiti namang tumango si Dado. Sabay upo sa sofa. Opo tay, nakilala ko po yung matandang ermitanyo. Napakahiwaga nga po niya eh. Biruin niyo, napagaling niya yung sugat ko mula sa kagat ng dupong... Biglang napahinto sa pagsasalita si Dado. Dahil isang katiwala nila ang dumating. Humahangos ito na tila may dalang masamang balita. O Ador, ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Don Felipe. Senyor Felipe, ang asukera, nasusunog. Wika ng katiwalang si Ador. Napatayo si Don Felipe at dali-daling pumunta sa silid. Paglabas nito, nakabihis na siya at handa nang umalis. Tayo na, Ador. Magbadali ka. Ilabas mo ang aking kabayo. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Dado, kaagad din siyang pumunta sa kwadra at kumuha ng kabayo. Sasama po ko, Papa. Alam kong marami ang nangangailangan ng tulong doon. Wika ng binata. Nauna itong umalis upang puntahan ang mga tauhan. Bilang isa sa mga engkargado, maraming trabahador ang nasa ilalim ng kanyang superbisyon. At isang utos lamang, kaagad namang susunod ang mga ito. Pagkarating sa asukarera, halos kalahati na ng gusali ang nasunog. Ayon sa mga nagtatrabaho doon, nagmula ang apoy sa isang nawasak na pugon. Kumalat ito dahil punong-puno ng tuyong sapal ng tubo ang paligid. Laking pasasalamat naman ng mag-ama dahil walang nasaktan sa mga trabahador. Ngunit isang bagay ang pinagtataka ni Dado. Ang mga pugon ay yari sa makapal na bakal. Napapaligiran ng tisa. Kaya imposibleng mawasak ito maliban na lamang kung sasadyain. Kaagad niyang sinabi sa ama ang iniisip. Ayaw namang maniwala ni Don Felipe. Dahil lahat ng taong naroon, mapagkakatiwalaan at matagal ng tauhan ng mga ito. Inabot ng tanghali kinabukasan bago pa maapula ang apoy. Kaagad na naghanap ng palatandaan si Dado. Dahil talagang hindi siya kumbinsidong aksidente ang mga nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong nakitang anumang makapagtuturo sa iniisip niyang salarin. Hanggang sa isang hapon, naisipan niyang dalawin muli si Tatang Agong upang isangguni ang mga bagay na gumugulo sa isipan. Hindi niya ito maaaring palampasin dahil yon ang isa sa pinakamalaking bahagi ng hasyenda na pinagkukunan ng halos kalahati ng kinikita. Alam mo, Dado, ang hinahanap mong tao ay hindi rin nalalayo sa iyo. Isa din siyang katiwala ng hasyenda.
Sa ngayon yan pa lamang ang maibibigay kong impormasyon. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na silang hanapin. Kusa na lamang lalantad ang mga yon sa gagawin ko. Tugon ni Tatang Agong. Nagtataka si Dado sa sinabi ng matanda. Kaya naman pinanood niya ito. Walang kamuwang-muwang ang binata sa mundo ng mahika. Kaya nagulat ito sa mga sumunod na ginawa ni Tatang Agong. Naglabas ito ng kristal at kung ano-ano pa mula sa maliit na kahon. Binuklat din ito ang isang papel na naglalaman ng mapa ng buong hasyenda. Kasunod nito ay nagsindi ng 2 itim na kandila. Itinirik niya ang isa sa lokasyon kung nasaan ang asukarera. Habang ang isa naman, ipinatak niya sa mismong entrada ng hasyenda. Hinayaan nilang dumaloy ang natutunaw na kandila. Hindi naman nagsasalita si Dado dahil wala itong alam sa ginagawa ng matanda. Laking gulat na lamang ng binata nang biglang mag-ipon ang nalusaw na kandila sa iisang lugar. Diyan mo matatagpuan ang taong may gawa ng sunog. Pero wag ka nang mag-abala pa. Kusa itong susuko sa inyo pagkatapos ng gabing ito. Wika ni Tatang Agong. Sabay punit ng bahagi ng mapa na tinigilan ng tunaw na kandila. Noong una ay hindi naniniwala si Dado. Ngunit siya mismo ang nakapagpatunay nito kinabukasan. Pagsapit ng umaga, habang namimigay ng tulong sa mga taong nasa lanta ng sunog, 2 kalalakihan ang lumapit sa kanila. Umiiyak ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Nagmamakaawa na wag silang ipakulong. Dito pa lamang napagtanto ni Dado na ang 2 lalaking yon ang may kagagawa ng sunog. Inamin din nila ito at paulit-ulit na humingi ng tawad sa magama. Ngunit dahil sa kabaitang taglay ni Don Felipe, pinatawad niya ang mga ito. At ang dahilan ng 2 lalaki, lasing lang sila at hindi nila nagawang pigilan ang mga sarili. Hindi na nag-usisa pa ang mag-ama sa totoong pangyayari. Ang mahalaga sa kanila, umamin kung sino man ang may gawa. Sa halip na ipakulong ang 2 lalaki, binigyan ito ni Don Felipe ng pera upang makapagsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Kapalit nito ang pangakong hindi na muling aapak sa hasyenda. Sa kasalukuyan, isa na lamang lumang estruktura ang asukarera. Nagsilbi itong palatandaan ng sinaunang paggawa ng asukal sa probinsya. At ito rin ang naging patunay na minsang namuhay ang isang taong pinagkalooban ng kayamanan ng ermitanyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Karen. Walang eksaktong taon. Pampanga. Sa isang lugar sa Pampanga, may isang lalaki na kilala bilang matinik sa babae. Madalas itong pag-usapan dahil halos araw-araw, iba-ibang babae ang kasama nito. Akala noon ng marami, sadyang babaero lamang ang lalaki. Ngunit walang nakakaalam sa tinatago nitong sikreto. Aba, ikaw Karen, lumayo-layo ka nga dyan kay Empoy. Iba ang pakiramdam ko sa lalaking yan. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan eh. Babala ni Lolo Emo. Opo, Lo. Alam ko naman po yun eh. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magkakagusto sa balasubas na yun. Panay pa ang pag-inom at akala mo eh.
Ikinagwapo niya yung pagpapalit-palit niya ng babae. Tugon ni Karen. Hindi lang yun ang problema ko sa lalaking yon. Nararamdaman ko, meron siyang layunin sa'yo, apo. Dagdag ni Lolo Emo. Natahimik naman si Karen dahil alam nito na kahit kailan ay hindi nagkamali ang lolo. Lalo pat malakas ang radar nito pagdating sa panganib. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Hindi po kita bibiguin. Isa pa, turuan mo na lang po kasi ako, Lolo, ng mga ginagawa mo. Yung panggagamot at yung lihim na karunungan. Wika ni Karen. Napangiti naman si Lolo Emong sa sinabi ng apo at natuwa. Aba, pwede naman, apo. Pero tandaan mo, hindi basta ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Kailangan handa ka sa magiging responsibilidad mo. Wika ni Lolo Emo. Alam ko naman po yun, Lo. Nakikita ko nga po yung obligasyon mo eh. Tsaka gusto ko din pong matutunan na ipagtanggol ang sarili ko. Pati na din yung ibang tao. Wika ni Karen. Napatango na lamang si Lolo Emong at nagsimula na ito sa pagtuturo sa apo. Mga simpleng taktika ang unang itinuro ni Lolo Emong. Inayos ng dalaga ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Higit sa lahat ay seryoso ito. Sa paglipas ng mga araw, habang nagsasanay si Karen ay napadalas ang balita sa baryo na pagkawala ng mga kababaihan sa hindi malamang dahilan. Mas lalong umigting ang kagustuhan ni Karen na makatulong sa kapwa, pati na rin sa kanilang baryo upang malutas ang problema na kanilang kinakaharap. Isang araw, habang nag-e-ensayo ay napansin ni Karen ang isang babae. Halos kaedaran lang niya ito na tila hirap na hirap sa paglalakad. Kaya naman dali-dali niyang tinulungan ang dalaga. Naku, salamat ah. Naabala pa ata kita sa ginagawa mo. Wika ni Clara. Hindi naman. Nga pala ako si Karen. Ikaw, anong pangalan mo? Ngayon lang kita nakita dito sa baryo ah. Bago ka lang lipat? Tanong ni Karen. Oo eh, bago lang kami dito. Kakalipat lang namin. Nadapa ako kanina kaya naman medyo iika-ika ako maglakad. Nasugatan ata kanina yung paa ko eh. Tugon ni Clara. Ganun ba? Amin na nga nang matignan ko. Baka may magawa kong paraan para gumaan yung pakiramdam mo. Tugon ni Karen. Kaagad namang tinignan ng dalaga ang paa ni Clara. Dali-daling hinilot yon upang hindi mamaga. Medyo napangiwi pa ang babae ng patunugin ito ni Karen. Ngunit nawala din kagad ang kirot. Maraming salamat Karen. Nga pala, ako si Clara. Kami yung bagong titira malapit dyan sa bakuran nyo. Wika ni Clara. Napangiti naman si Karen sa sinabi ng babae sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Magkakaroon na ako ng kaibigan. Halos lahat kasi ng kapitbahay namin, lalaki at matatanda na. Wala akong makasundo. Tugon ni Karen. Mabuti naman at may magiging kaibigan kagad ako. Dahil nakakalungkot kapag mag-isa, diba? O siya, mahuuna na ako ha. Salamat. Muling wika ng dalaga. Matapos makapagpaalam si Clara, umalis na ito at nagpunta sa tahanan. Natuwa naman si Karen dahil sa saya nito na magkakaroon na siya ng kaibigan. Nagpatuloy sa pag-iensayo ang dalaga. Kinabukasan, muli nitong nakita si Clara at nilapitan kagad ito ni Karen.
Tapos na kayo mag-ayos ng bahay? Nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ako mismo ang gumawa niyan. Wika ni Karen. Ako din, may bibigay ako sa'yo. Ito oh, makapuno. Espesyal yan kasi ako mismo ang gumawa. Negosyo namin yan ni nanay eh. Tugon ni Clara. Nagpalitan ang dalawa ng regalo sa isa't isa. Kaagad namang tinikma ni Karen ang makapuno na bigay sa kanya ni Clara. Masarap nga. Teka, isusuot ko sa'yo yung porselas. May protection yan. Wika ni Karen. Simula ng araw na yon, mas naging malapit na sa isa't isa ang dalawa. Halos palagi nang magkasama sa kahit saan si Karen at Clara. Naging matalik na magkaibigan ang mga ito at tila magkapatid na ang kanilang turingan. Ang matibay na samahan ng magkaibigan. Tila wala nang makakabuwag pa ngunit nang makilala ni Clara si Empoy. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Karen, kilala mo ba yung binatang si Empoy? Grabe, ang gwapo niya di ba? Nakangiting wika ni Clara. Napakunot naman ang noo ni Karen sa sinabi ng kaibigan at nagtataka ito. Kilala mo si Empoy? Teka, kailan ba? Hindi ko naman siya nakita dito sa baryo natin ah. Balita ko nga, matagal na yun umalis dito. Tugon ni Karen. Napakamot naman ng ulo si Clara at ramdam kagad nito ang kuryosidad sa boses ng kaibigan. Nakilala ko siya sa bayan nung bumisita kami ni nanay sa mga pinsan ko. Nagkataon naman na taga doon si Empoy, kaya nakilala ko siya. Alam mo, ang bait niya, tsaka napakagwapo. Wika ni Clara, na tila kinikilig pa habang nagkukwento sa kaibigan. Kaagad namang hinawakan ni Karen ang kamay ni Clara. Kaibigan kita kaya ayaw kitang mapahamak. Kaya ngayon pa lang, babalaan na kita. Si Empoy, hindi siya kagaya ng inaasahan mo. Babala ni Karen. Ano bang sinasabi mo, Karen? May galit ka ba kay Empoy? Tanong ni Clara. Napabuntong hininga na lamang si Karen sa sinabi ng kaibigan. Hindi naman sa galit ako pero marami akong alam kay Empoy na ginawa niya. Kaya ngayon pa lang, iwasan mo na siya baka mapahama ka lang. Tugon ni Karen. Nang mga oras na yon, labis nang nagtataka si Clara sa mga salitang binibitawan ng kaibigan. Teka nga, may pagtingin ka ba kay Empoy? Kaya ba sinisiraan mo siya sa akin? Wika ni Clara. Napamura naman si Karen sa sinabi nito. Anak ng... Ako? Magkakagusto sa demonyo na yun? Hindi no. Binabalaan na kita, Clara. Ayokong mapahama ka kasi kaibigan kita eh. Pero kung hindi mo ko papakinggan, ikaw ang bahala. Tugon ni Karen. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabanas. Dali-dali na itong umalis sa harapan ng kaibigan dahil sa inis na nararamdaman. Simula ng araw na yon, hindi na nagpansinan si Clara at Karen. Sinubukan pa ng dalaga na ipaliwanag sa kaibigan ang lahat. Ngunit hindi na siya nito kinikibo. Kaya hinayaan na lamang ni Karen si Clara upang makapag-isip ng maayos. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lamang ni Karen na kasintahan na ni Empoy ang kaibigan. Hindi alam ng dalaga kung ano ba ang magiging reaksyon. Ngunit nagibabaw sa dalaga ang pag-aalala para sa kaibigan. Isang araw,
Nakita ni Karen si Empoy kaya naman kinausap niya ito para balaan. Aba, di ba ikaw yung kaibigan ng kasintahan ko? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba sa akin? Tanong ni Empoy. Wala no. Pakinggan mo nga maigi ang sasabihin ko. Kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, ikaw lang ang babalikan ko. Tandaan mo yan. Kilala ko ang mga kagaya mo nagbabalat kayo. Tugon ni Karen. Tumawa naman ng napakalakas si Empoy. Dapat ba na matakot ako sa'yo? Hindi, di ba? At isa pa, dapat ang kaibigan mo ang sinasabihan mo. Dahil siya yung unang lumapit sa akin at nagbigay motibo. Muling wika ni Empoy. Hindi naman na ito pinakinggan pa ni Karen. Dali-dali nang umalis ang dalaga sa lugar. Makalipas ang ilang araw, matapos na makita si Empoy at bantaan, nagulat si Karen nang lapitan ito ni Clara. Galit na galit ito at nagawa pang sampalin ang kaibigan. Ano bang problema mo? Bakit nananakit ka? Hindi naman kita inaano ah. Tanong ni Karen. Talaga ba? Ahas ka? Nagsisisi akong naging kaibigan pa kita. Tugon ni Clara. Napailing na lamang si Karen at sa halip na sagutin ang kaibigan, sinampal niya din ito. Ayan, para matauhan ka. Una sa lahat, hindi ako ahas. Ipakita mo muna sa akin ang pruweba mo bago ka mong husga. Wika ni Karen. Matapos sabihin ang mga katagang yon, dali-dali nang umalis ang dalaga. Hindi pa rin ito makapaniwala sa ginawa ng kaibigan. Nang dahil kay Empoy, nasira ang pagkakaibigan ng dalawa. Nabilog na ng binata ang ulo ni Clara. Hanggang sa isang araw, gabi na ng mga sandaling yon, tumawag si Clara kay Karen. Hingal na hingal ito, na tila naghahabol ng hininga. Kagad namang sinagot ni Karen ang tawag ni Clara. Karen, tulungan mo ko. Pakiusap. Wika ni Clara. Akmang magtatanong pa lamang si Karen, naputol na ang tawag ni Clara. Kinabahan na si Karen ng mga sandaling yon. Kagad itong nagpatulong kay Lolo Emong at sa tulong ng gabay, naalamang kagad ni Karen ang kinaroroonan ng kaibigan. Pagkarating sa lugar, nakita ni Karen na tumatakbo si Clara at takot na takot ito. Ano bang nangyayari? Bakit ka tumatakbo? Tsaka anong ginagawa mo dito? Delikado sa lugar na to eh. Tanong ni Karen. Ngunit hindi na nakasagot pa si Clara, dahil kagad itong binawian ng buhay sa harapan mismo ni Karen. Sa hindi kalayuan, nakita ni Karen si Empoy. Nakangisi ito na tila natutuwa pa sa nakikita. Balak pa sanang sugudin ni Karen ang lalaki. Ngunit inisip nito ang kalagayan ng kaibigan at umaasa na baka maaari pang mailigtas ang kaibigan. Dali-daling inuwi ni Karen si Clara. Tinawagan pa nito ang ina ng kaibigan. Ngunit kagad sinabi ni Lolo Emo na wala ng buhay ang dalaga at huli na ang lahat. Labis ang pagsisising naramdaman ni Karen dahil sa naganap. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na muling nakita pa si Empoy sa lugar o kahit sa mga karatig baryo. Bigla na lamang itong nawala matapos mamatay ni Clara. Malakas ang kutob ni Karen.
Si Empoy ang pumatay sa kaibigan. Kaya matapos mailibing si Clara, mas pinaghusay ni Karen ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Inalam nito ang lahat ng tungkol kay Empoy ngunit wala siyang nakuhang impormasyon. Pero alam niya na may malaking sikretong itinatago ang lalaki. Hindi naman nawala ng pag-asa si Karen. Alam nito na balang araw ay mahanap din niya si Empoy at mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Clara. Ginugol ni Karen ang buong buhay sa paghahanda na makaharap si Empoy. Wala itong sinayang na oras para lamang mahanap ang lalaki. Ngunit paglipas ng 3 taon, wala pa ding nangyari sa paghahanap ni Karen kay Empoy. Matanda na si Lolo Emong na mga sandaling yon. Kahit na ang mga gabay ng mutya ay hindi na mahanap ang lalaki. Apo, iginugol mo na ang buhay mo sa paghanap diyan kay Empoy. Bigyan mo naman ng oras ang sarili mo. Gusto ko sana bago man lang ako pumanaw mahagkan ko man lang ang magiging anak mo at mahihatid kita sa altar. Mungkahi ni Lolo Emo. Pasensya na po, Lolo. Mahirap pong maging masaya habang may dinadala akong bigat sa dibdib ko. Lalo na't nawala yung kaibigan ko nang wala man lang akong nagawa. Sa pamamagitan man lang ng pagbibigay hustisya sa kanya, makabawi man lang ako. Tugon ni Karen. Sa tingin mo ba, matutuwa si Clara kung nakikita kanyang miserable ng dahil sa kanya? Nanay na niya mismo ang nagsabi, tanggapin na lang natin ang nangyari sa kanya. Kalimutan at magsimula ulit. Mahirap pero kakayanin Ganyan naman talaga dapat ang buhay, hindi ba? Payo ni Lolo Emo. Naluha naman si Karen sa sinabi ng matanda. Mahirap para sa dalaga ang mga nangyari. Hindi pa din ito matanggap ang mga naganap. Susubukan ko po, Lolo. Pero hindi ko po may papangako. Wika ni Karen. Matapos ang araw na yon, sinubukan ng dalaga na ayusin ang buhay. Naghanap ito ng trabaho upang malibang ang sarili. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang natanggap ni Karen ang nangyari sa kaibigan. Sinubukan itong makipagkaibigan sa iba. Ngunit hindi pa rin talaga maalis sa isipan ng dalaga ang kaibigang namatay. Naging maayos naman ang buhay ni Karen. Kahit papano, nakapagpundar ito ng gamit. Ito na ang nagtrabaho at nagbibigay ng pangangailangan nilang maglolo. Hindi nagtagal. Sinubukan naman ni Karen na umibig. Ngunit hindi maalis sa isipan ng dalaga ang nangyari kay Clara. Iniisip nito na halos lahat ng lalaki ay kagaya ni Empoy. Hanggang sa makalipas pa ang 2 taon. Matapos mag-umpisa muli ni Karen sa hindi inaasahang pangyayari. Natanggal ang dalaga sa pinapasukang kumpanya. Kaya naman naghanap ito ng panibagong trabaho. Ngunit tila iba ang plano ng Diyos para sa dalaga. Isang araw nakita ni Karen ang isang pulis na tumutulong at lumulutas ng krimen sa baryo. Naisip ni Karen na nais niyang maging pulis. Kaya naman kahit may katandaan na, pinili muli nitong mag-aral. Hindi man naging madali ang lahat para sa dalaga. Nagawa nitong makamit ang pangarap na maging ganap na pulis. Tuwang-tuwa si Lolo Emong na makapagtapos sa ngapo. Kaagad na nagsimula sa paglilingkod sa bayan si Karen. Nagamit nito ang mga tinuro sa kanya ni Lolo Emong.
Muling bumuti ang buhay nila Karen. Ngunit dito na binawian ng buhay si Lolo Emo nang dahil sa katandaan. Labis na nalungkot ang dalaga sa pagkawala ng kaisa-isa niyang pamilya. Ngunit gayon pa man, mas pinili nito na maging positibo sa buhay at ipagpatuloy ang mga nasimulan. Maraming kaso na hinawakan si Karen. Laking pasasalamat nito sa mga tangan niyang mutya. Dahil ito ang nagpoprotekta sa kanya laban sa mga masasamang loob. Nagagawa nitong tumulong sa kapwa sa abot ng makakaya. Lahat ng kasong hinawakan ni Karen ay nagawa niyang lutasin. Hanggang sa isang araw, ibinatawag ang dalaga ng pinakamataas sa kanilang ranggo. Binigyan ito ng bagong kasong lulutasin. Laking gulat ni Karen dahil ang kaso na ito ay tungkol sa mga babaeng nawawala sa lugar. Labis na tuwa at gulat ang naramdaman ni Karen. Dahil pakiramdam niya, magagawa niyang lutasin ang bagay na ito. Lalo pat tila may kaugnayan yon sa pagkamatay ng kaibigang si Clara. Desidido si Karen na maresolba ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Lahat ng may kaugnayan sa kaso ay inalam ng dalaga. Hanggang sa isa sa mga naging biktima ang nakausap ni Karen. Laking gulat nito dahil ang hinihinala niyang suspect ay siyang tunay na salarin. Naging nobyo ko si Empoy. Halos lahat ng hahanapin ng isang babae sa lalaki. Nasa kanya na. Kumbaga, napaka-perpekto niya. Pero nung tumatagal na, unti-unti niyang pinapakita ang tunay niyang ugali. Hindi basta tao si Empoy. Demonyo siya. Muntik na niya akong mapatay maging si nanay. Pero nang dahil sa isang babaeng tumulong sa amin, nakatakas kami ni nanay. Pero napalitaan kong binawian na siya ng buhay eh. Sa pagkakaalam ko, 5 taon na ang lumipas buhat nang mangyari yung krimen na yun. Wala pa rin nakakalam kung nasa na ba si Empoy. Wika ni Dana. Hindi makapaniwala sa narinig si Karen. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng dalaga. Walang iba kundi ang kaibigang si Clara. Ngunit para makumpirma, ipinakita ni Karen ang larawan ng kaibigan kay Dana. Ito si Clara, kaibigan ko. Namatay siya sa hindi namin malamang dahilan eh. Nung gabing mamatay siya, nakita ko si Empoy. Malaki ang hinala ko na siya ang pumatay sa kaibigan ko. Tanong ko lamang ha, ito bang nasa larawan ng tinutukoy mo na tumulong sa inyo ng nanay mo? Tanong ni Karen. Tinitigang maigi ni Dana ang larawan na pinakita ni Karen at kagad itong sumagot. Siya nga yung tinutukoy ko. Ang babae na nasa larawan yung tumulong sa amin ng nanay ko eh. Para makatakas sa kamay ni Empoy. Pero hanggang doon na lang yung nakita namin ni nanay eh. Tumakas na kami sa lugar na yon. Hindi na namin alam yung nangyari sa babae. Makalipas nga ang ilang araw, nabalitaan namin na wala na siya. Gustong gusto namin noon na magsumbong sa mga pulis. Pero sino namang maniniwala sa kagaya naming dukha at walang pera? Sa lipunang ito, mayayaman lang ang may karapatan na mabigyan ng hustisya eh. Dagdag ni Dana. Damang-dama ni Karen ang sakit na naramdaman ni Dana. Huwag kang mag-alala. Dahil kakampi niyo ko. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng hustisya. At sa tingin ko, lahat ng babae na nawawala, si Empoy din ang dahilan eh. Wika ni Karen. Matapos na makausap si Dana, binigyan ni Karen ng proteksyon ang mag-ina upang hindi sila mabalikan ni Empoy kung sakali man na muli itong magpakita sa kanila.
Nang dahil sa mga nalaman, mas lalong umigting ang pagnanais ni Karen na malutas ang kaso at mahuli si Empoy buhay man o patay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumilinaw ang lahat para kay Karen. Sa pamamagitan ng mga pamilya na naging biktima ni Empoy, nagawa ni Karen na magsampa ng kaso laban sa binata at pinaghahanap na ito ng mga otoridad. Marami ang umaasa na malulutas ni Karen ang kaso, lalo na ang mga pamilya na naging biktima ni Empoy. Para sa lahat, isang mamamatay tao ang binata, ngunit para kay Karen, may mas malalim pang dahilan si Empoy kaya pumipili ito ng mga dalaga at pinapaslang. Lumipas pa ang ilang buwan. Wala pa rin nakukuhang impormasyon si Karen kung nasaan na nga ba si Empoy. Hanggang sa isang araw, isang testigo ang nagpunta sa piitan ng mga pulis. Hinahanap nito si Karen. Kaagad namang nagpunta doon ang dalaga upang alamin kung ano ang sasabihin ng testigo. Dito na nalaman ni Karen ang kinaroroonan at pinagtataguan ni Empoy. Wala nang sinayang na oras ang dalaga. Iniisip nito na maaaring makatakas na naman si Empoy kung hindi pa siya kikilos. Dala ang lisensyadong baril na may kasamang orasyon. Sumugod si Karen sa pinagtataguang gubat ni Empoy. Labis ang galit na namumutawi sa puso ng dalaga. Nais na nitong mapaslang ang binata kahit alam niya na may batas na kailangang sundin. Hindi na nagsama ng kahit na sino si Karen sa pagsugod sa kuta, dahil alam niya na magiging sagaba lamang kung may isasama pa ito. Pagkarating sa lugar, kaagad na nagsagawa ng orasyon si Karen upang hindi ito maramdaman ng binata. Pagkarating sa mismong kuta, kaagad na napansin ng dalaga ang mga bitag na nilagay ni Empoy. Kaya naman mabilis na naiwasan yun ni Karen. Hindi naman makapaniwala ang binata na nagawang makapasok ng dalaga sa kuta niya nang hindi nito namamalayan. Ang tagal na nating hindi nagkikita, Karen. Ang dami na palang nagbago sa'yo at mas lalo kang gumanda. Nakakapanghinayang lang na hindi ko man lang nahawakan yung kagandahang meron ka. Ikaw pa naman sana ang inaasam-asam ko. Pero ang kaibigan mo ang nagkagusto sa akin. Sa totoo lang, minahal ko naman talaga si Clara. Pero wala eh. Nakita niya ang tunay kong itsura at ang tunay kong ugali. Kaya naman minabuti ko nang patahimikin na lang siya para wala nang makaalam sa malagim kong sikreto. Pero dahil pakialamera ka, kumalat na yun sa buong baryo. Kaya naman, kinakailangan kong magtago at mag-isip ng ibang paraan para makapangbiktima ulit. Wika ni Empoy. Ang lakas talaga ng loob mo na aminin ang lahat ng kasalanan mo, no? At para bang hindi ka man lang nagsisisi sa mga nagawa mo? Ano bang ginagawa mo sa mga babaeng pinapaibig mo? Bakit kailangan mo pa silang patayin? Tanong ni Karen. Hindi na nagsalita pa si Empoy. Dahan-dahan itong inangat ang ulo. Dito na nakita ni Karen ang tunay na itsura sa likod ng maskara. Ang gwapong mukha ni Empoy. Nawala ito at lumabas ang napakapangit na itsura. Sa tingin mo ba, may magmamahal sa akin kung ganito ang itsura ko? Sinubukan ko ng mamuhay ng simple noon. Pero paulit-ulit ako niloloko at pineperahan ng mga kagaya mo. Kaya naman para mapanatili ang gwapo kong muka, kailangan kong pumaslang ng mga dalaga na magaganda at sariwa.
Tugon ni Empoy. Hindi makapaniwala si Karen sa narinig mula sa binata. Galit na galit ito. Nag-usal ng orasyon. Kaagad binaril si Empoy sa dibdib. Napaluhod ang binata at napasuka ng dugo. Palagi mong tatandaan ang mukha. Nawawala yan. Naglalaho at kumukulubot. Pero ang panloob na kagandahan, kailanman hindi maglalaho yun. Kaya naman anong saysay ng pagpatay mo sa mga naging biktima mo? Kung babalik lang din naman sa pagiging kulubot at pangit niyang mukha mo. Sinayang mo lang ang buhay ng mga tao naging biktima mo at sinaktan. Wika ni Karen. Nainis naman si Empoy sa sinabi ng dalaga. Kaya kahit duguan, kaagad niyang sinunggaban ng dalaga. Hindi naman nagpatalo si Karen. Mabilis nitong naiiwasan ang bawat pagkilos at atake sa kanya. Unti-unting nagpalit ng anyo si Empoy at nakita ni Karen ang tunay nitong pagkatao. Napakalakas ng binata. Ngunit hindi sumuko si Karen na matalo ang lalaki. Lalo pat nasa harapan niya lamang ito. Napakarami mong satsat. Yan ang kinahiinisan ko sa isang babae. Masyadong matabilang dila. Nakakarindi na sa tenga. Kaya ngayon, papatahimikin na kita. Wika ni Empoy. Galit na galit ang itsura nito. Nagsimulang magsagupaan ang dalawa. Hindi naman nagpatalo ang dalaga. Sinapak ni Empoy si Karen ngunit kagad itong nakailag. Pero nabitawan ang hawak na baril. Gayunpaman, kahit wala ng armas, alam ni Karen na magagawa niyang labanan ang binata. Dahil sa gabay ng mga mutya na tangan ng mga oras na yon. Nagpalitan ng pag-atake ang dalawa. Ngunit walang nagpapatalo sa mga ito. Nakita ni Karen ang isang malaking sanga na may patulis na dulo. Kaya naman kinuha niya ito upang magamit na armas. Lalo pat tumalsik ang hawak na baril. Ilang sandali pa, paghagis ni Karen ng sanga ng kahoy. Muling tinamaan si Empoy sa dibdib at tumagos sa likuran. Napasuka ng dugo ang aswang. Unti-unti itong natutuyot na tila kalansay. Kahit na tumagos ang kahoy, binunot lamang ito ni Empoy at hinagis pabalik kay Karen. Kaya naman tinamaan ang dalaga sa braso. Ngunit natumba si Karen sa tapat ng baril. Kaya dali-dali niya itong kinuha. Nakipag-agawan naman si Empoy sa kanya. Walang kahit sinong nagpapatinag sa dalawa. Hanggang sa pumutok ang baril. Kapwa na tahimik ang dalawa. Sabay na napaupo ang mga ito at nagkatitigan. Umagos ang dugo sa lupa at nabitawan ng mga ito ang baril. Kasunod ng pagbagsak ni Empoy dahil tinamaan ito ng bala ng baril. Matapos ang pangyayaring yon, nabigyan ng hustisya ni Karen ang lahat na naging biktima ni Empoy. Natigil na din ang pagkawala ng mga kababaihan. Kaya nung mismong araw na yon, nagbitiw na ito sa serbisyo. Hindi man malinaw sa mga kasamahan kung bakit, inayaan na lamang nila ang dalaga. Habang si Karen naman, ipinagpatuloy nito ang paglilingkod sa baryo. Hindi bilang pulis, kundi isang albularyo. Kagaya ng yumaong lolo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, katulad sa narinig natin sa ating kwento,
Hindi basehan ng itsura sa pagbibigay ng pansin sa isang tao. Mahalaga pa rin kung ano yung nasa kalooban nito. Marami maganda yung panlabas, pero nabubulok naman yung kalooban. Kaya matutong kilalanin ang bawat tao, hindi lamang sa panlabas na anyo, maging ang kalooban nito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.